medyo aggressive naman siya. Hello everyone, it's me again, Bertam, JW TV. Panibagong araw at panibagong vlog ulit tayo mga ka-DIY. Sa araw na to, meron ulit tayong tuturo sa inyo, basic tutorial. Part 3 po ito ng CVT tuning natin. Pero bago natin tuloy yung video, syempre shoutout muna natin ang lahat ng mga users na Griffin 180, Falcon at Samurai dyan, lahat ng mga Euro Motors, syempre. Especially sa Griffin 180, Pangasinan chapter, yung grupo natin mga ka-DIY. At syempre si Boss Admin natin, yung sa main page natin, ang Facebook page, Euro Griffin 180 Community, headed by our admin Boss EI. So ayan mga ka-DIY, syempre tuloy na natin. Ayan, para hindi na humaba introduction natin. So mga ka-DIY, part 3 na po ito ng CVT tuning natin. So ayan, recap natin mga ka-DIY. Yung unang set po natin dito ay nagpalit tayo ng 15x16 na combination ng ply balls. At sa spring naman, naglagay tayo ng 1,200 clutch and center spring. So ayun, medyo okay naman yung arangkada niya kasi malakas po siya sa arangkada pero wala siyang dulo. Kaya nagpalit ulit tayo nung pangalawa, 15x16 ulit na fly ball pero nagpagaan tayo ng RPM, 1,000 RPM, center spring at clutch spring. Ayun, kukulangan naman tayo sa pangdulo. So okay naman yung arangkada niya, mid-range, wala namang dulo. So magpapalit ulit tayo. Ang plano natin ay maglagay tayo ng 16, tatlong 16 at tatlong 18 na fly balls at maglalagay tayo ng 1,000 na RPM ng TSMP brand. So ito yung ilalagay natin. Na-try natin to kasi mas matigas to kaysa doon sa mga Racing Monkey o mga budget friendly na clutch spring or at center spring. Yan, tanggalin na natin tong crankcase cover niya. Naka P6 pala tayo na crankcase cover mga kapatid. So yan yung ano natin, stock pa yung ano natin belt. So kulang lang at spring yung mga pinalitan natin. So ayan, okay naman. Tanggalin na natin. Yan, naka-washer din pala tayo ng 0.5 mm. Yan. Yan. Marami na rin. Punasan na lang natin mamaya. Ito, drive natin. Ayan yung spring, Motaro 1,200 RPM. So magpapalit tayo ng 1,000. Tanggalin natin to. Yan, size 39. Paano lang po? Sa pagtatanggal nito mga ka-DIY, dapat pag malapit na siya matanggal, hawakan mo kasi ano yan, may ano po yan, tension. Oops. Yan, so kailangan nating bigatan para hindi po siya tumilapon sa mukha natin. Yun. So yan, 1,200 RPM by Motaro. So ayan, bago pa ito mga ka-DIY, 1,200 RPM. Ganito kayo magsukat, hindi dito sa kung ano yung level o yung ano niya 1,200, kung ano yung nakalagay, naka-level na RPM niya. Mas maganda sukatin nyo sa kamay kasi mayroon yung 1,200 nga pero malambot naman, mas matigas pa yung stock. So ayan, buksan natin tong TSMP. Yan o. So gamit natin pang click 1,000 RPM TSMP, branded yan. Ayan. So yan, ito yung TSMP. Tingnan mo kung gaano kaluluwang. Ito mas maganda. Mas maganda yung maluluwang yung ikot niya, yung allowance niya. Yan. Para na sa ganun, pag kino-compress na ninong ano, torque drive, yung ganyan, hindi siya mag-aabot ito. Kasi pag mag-aabot to,
maghahalikan yung mga yan. Dapat ganyan po katigas. Yan. Malambot to. 1,200 siya na Motaro. Pero tignan mo. Ito 1,000 lang ng TSMP. Pero tingnan mo, hindi ko yan o. O, diba? Tigas. Nanginig na nga ako, o. Diba? Pero ito, kayang-kaya kong i-press. Yan o. Diba? Yan, 1,200. Ito naman yung 1,000. Ito yung ginamit natin nung unang set natin. 1,000 naman to. Ganyan din, Motaro din to. Yan ang sinasabi ko. Pagka nire-revolutionan mo na yan, bumubuka na to. Bumubuka yan, tapos ito, yan, bumubukang ganyan. Pinutulak niya to, spring. Dito, sa clutch lining. Pinutulak niya, para umabante na yung motor. Ganyan yan. Ang trabaho nito ay sa acceleration. RPM to mga ka-DIY. Ngayon, tingnan mo, lambot, oh. Nakalagay 1,000. Ito naman yung 1,000 ng TSMP. Pero tingnan mo, tigas, di ba? Kaya huwag kayong maniwala o huwag kayong magbase doon sa nakalagay na naka-level na 1,200, 1,300. Ang tamang pag-check sa RPM ng mga clutch, center spring ay ganito. Ganyan. I-press mo dalawang kamay. Patingin nga ng stock. So ito yung stock. 800 RPM. Try natin. Mas matigas pa nga yung stock doon sa 1,000 eh. Ito, 1,000 ng Motaro. Mas matigas pa tong stock. Diba? At tapos ang maganda sa stock, maluluwag yung space niya. So yan mga ka-DIY, palitan natin to. Mas maganda ganito. Nasa na lang natin din to. Huwag kayong maglalagay ng sobrang grasa dito sa roller bearing niya. Ito. Kasi pag sumobra yan, pupunta doon sa clutch lining. Dito, mag-i-slide siya. Yan, yaman lang din na nabuksan natin. Maintenance lang natin yung mga bearing dito. At saka dito sa may female drive niya. Ang gamit natin ng grasa ito, lithium. Yan o. Yan. Top 1. Original po yan mga kanil. Pang bearing po talaga ito mga to. High temp. Mas maganda pag high temp grease. Hindi ka laging nagpapalit. Yan. Dami US. So, buksan natin to. Yan. Yan. Kailangan nating palitan. Parami na. Yan. Yan o. Ang dumi na nung brasa niya. So, tanggalin natin to. Yan. Grabe. Dumi. Dumi yung mga... Yan. Lagi nyo rin i-check ito mga ka-DIY. Kasi yan, pag itim na yan, kailangan na palitan na yung grasa. Grabe o. Dumi. Yan. Putik na. Ayan, tinanggal natin itong tatlong na to. Tapos, tanggalin natin itong female para malinisan talaga natin. Yan. Mas maganda na malinisan kasi natin to para yung ipapalit natin grasa ay bago na hindi magsasama yung marumi, yung luma at saka CVT cleaner, pwede po panglinis dito. So, ayan. Pag malinis na yan, palitan na natin ang grasa. Mas maganda kasi na minimaintain nyo to para mas maganda yung buka ng torque drive ninyo. The more na bubuka, the more na babagsak yung dito. Yung belt. Okay? Para hindi siya maganit. Maganda yung niya, buka niya. Ayan.
balik na rin natin to. Sa aftermarket na bibili nyo yung torque drive, dalawa yung butas nya. Meron yung isa dito, tapos yung isa naman dito naman siya, dalawa. May pang high speed, low speed. Ito kasi stock pa lang to mga ka-DIY. Ito yung lock nya. Yan. So, lagyan na natin ng grasa. Kunti lang ha. Hindi pwedeng maraming grasa dito. Dapat kunti lang. Yung tamang-tama lang. Kasi may sukat din talaga to mga ka-DIY. Yung naglagay ka napakadami. Mabubuhos lang din yan. Maglilik. Kakalat. Pag ordinary na grease kasi yung hindi high temp, ganun yung mangyayari, mangingitim, parang putik. Mabilis lang. So dito naman sa roller bearing natin, nalinisan na rin natin yung hanggang loob. Lagyan na rin natin. Kailangan lubricated po talaga to kasi bearing yung mga yan. Ayan. Punahin yung mga sobra. Yan, so ang purpose naman ng mga ano na to, yung rubber na to, yung o-ring, para hindi kumalat. So balik na natin. Yan. Yan. Yan, so okay na, nalagyan na natin, na-regrease na po natin. Balik na natin yung cover nya. Yan, ganyan lang po. Tapos punasan na lang natin. Ay, ibang basahan pa. Yan, so make sure pag nag-regrease kayo, punasan nyo yung mga umalat na grasa para hindi siya magiging cause ng slippage or dragging. Ayan, ganda na ng niya ngayong buka. Ayan. Kasi pagka hindi mo ni-regrease yung mga ka-DIY, mainit to eh. Minsan makunat siya na bumuka, yan ganyan. Kasi ito yung belt. Ayan. Dapat yung belt masasagad siya sa ilalim. Ayan. Okay? Minsan ang ginagawa nila, kinakalkal, pinapakalkal to, nire-redegree yan, nire-repaste para mas lumipis dito para lumubog yung belt. So ayan, okay na yan. So ang paglalagay naman dito, ganyan lang siya. Tapos pero mamaya naman na yan kasi magpapalit na tayo ng spring 1000 din ang ilalagay natin. Sa mga Yamaha wala na tong ganito eh, sa Honda lang talaga. Tsaka ito sa Griffin. Itong Griffin kasi mga ka-DIY ay yung makina niya ginaya sa Honda. Pang Honda ngayon nilalagay natin. So ayan mga ka-DIY, tanggalin natin to, ipalit natin tong 1000 na insiwa. Yan. 1,200 ng santo eh. So, palit tayo ng 1,000 lang. Boot 1,000. Okay? Kasi ano naman eh, stock naman yung makina natin. Kaya mas maganda yung hindi masyadong mataas na clutch spring saka center spring. Para kaya pa ng makina. Para hindi mahirapan. Tsaka mga ka-DIY, pagka nagpapalit kayo ng clutch spring, i-check nyo na rin yung lining nyo kung makapal pa. So ito makapal pa. Napakatibay ng lining na ginamit ng Griffin yung stock. Okay. Tapos i-check nyo kung maganda yung open nya. Yung ganyan no.
para ano, hindi siya maganit. Dapat maganda yung open niya. Okay? Kasi para walang hesitation, check nyo na rin to. Pwede nyo i-check yan. Pwede nyo linisan, grasahan. Hindi, itong iba, balik mo. So yan, pinunasan na rin natin, linisan natin para mas maganda yung buka niya. Okay? So, lagyan natin yung grasa ng kotse. Kunting-kunti lang. Paikutan mo lang yan. Yung kunting-kunti lang masyado. As in, kunting-kunti. Para hindi makala. Yan. Kasi importante ang pagbuka nito na maganda para hindi po siya maganit. Ang purpose naman kasi nito, yung clutch lining, siya yung nagpapaikot ng gulong. Ito yung kumakapit doon sa belt. Paliwanag ko mamaya. O, diba? Ang ganda ngayon, no? Yung iba nagpapalit ng clutch lining. Yung pang racing na rin. Pero sa akin, pwede pa to. Kasi matibay. Yan, dumi na rin. Diba? Ganda ng ano niya yun, oh. Hindi na siya makunat, oh. Dapat ganyan para maganda yung buka niya. Tapos lagay na natin yung spring NCY. Yan, 1000 RPM. Ito yun. Actually pang Mio yung nabili ko. Pwede naman sa lahat to, universal naman pag clutch spring. Kahit ano, Mio, Honda, pwede yan. Basta clutch spring. Huwag lang sa Sintes spring. Lagyan na natin. Itong medyo mahaba, dito yan. Tapos yung maiksi dyan. Paglalagay nito, ganyan lang. Tapos diinan mo lang. Matigas kasi ito eh. Last but not the least, yun, hindi ko pala naisarado kanina na maigi kaya nahirapan tayo. Ito na lang, sapos-salpak na natin to. So, okay na, NCY brand, diba? Ang purpose naman ito, bakit tayo nagpapalit ng clutch spring at saka center spring, para tumaas yung RPM natin. Kumbaga sa arangkada, mas may pwersa siya. Okay? The more na nadagdagan ng RPM, mas malakas sa arangkada. Huwag naman masyadong mataas kasi baka puro na lang hiyaw, puro na lang RPM, hindi na nakakalis yung motor. Yung tama lang, yung kaya lang niyang buhatin pag stop. Sa paglalagay naman ito, yung itong makinis dapat nandito sa loob. Ito kasi kinalawang na. Pinturahan ko na lang to pag may oras. Maulan kasi ngayon. Yan, para lumabas yung kanal. Yan, sa paglalagay naman din ito, itong lock, yung makinis nasa loob. Yung magaspang ang nasa labas. Yun. Dapat tutunog yan para doon makita na nag-lock. Yun. Ulit ko ito yung makinis niya na part, yan ang nasa loob. Kasi yun yung pinaka-flat na surface niya. Itong magaspang nasa labas. So yan. Buuin na natin to. Yan, TSMP.
Yan, so pag magbabalik kayo, siguraduhin nyo na nakalagay ito. Kasi yan yung ano niya. Yan yung stock niya. Kailangan meron yan. Ayan. Ayan na natin. Ito naman sa paglalagay din dito, itong makinis o makintab na surface, yan ang nasa ibaba o sa ilalim. Okay, lagay mo ha. Yan, dapat naka-flat yan. Sige. Yan. Pag maglalagay kayo nito mga ka-DIY, make sure na tama yung lapat niya. Kasi pag mali yung lapat niyan, ano yan, maluluspit. Lagyan na natin. Yan, pag tumigas na siya, saka natin gamitan ng tumpak. Okay. Check muna natin. Yan, may palatandaan ako dyan eh. Yan. Pag yan sumakto na dito, okay na yan. Yan na yung pinakahigpit niya. Mahirap din kasing sobrahan yan. Okay. Kung may pistol pin dyan, ang tinatandaan ko yan eh. Para malaman ko kung umikot o nag-adjust siya, gumalaw. Lapit naman tapos. Ito naman, dito tayo magpapalit ng bola. May mga bola. So ito yung ano natin mga ka-DIY, yung mga pang-experimental natin na mga bola-bola. May 14, 11, and 17, 16, ayan, 15, 13, tapos 19. Yan. So ang ilalagay natin ay 16, 18, tatlong 16, tatlong 18. So tara. Yan, so sukatin muna natin. Galing natin ito para wala kasamang bigat. So 17, ito yung stock. Actually 18 yan talaga. Yan, medyo ano. Ayan, 18. Yan yung stock. So ang ilalagay natin ay tatlong 18 at tatlong 16. 16.1. Medyo may ano ng konti. 16.2. Racing monkey to eh, na bola eh. Okay? So yan yung combination na ilalagay natin. So linisan ko muna to. Ito yung pulley natin. Nagpapalit ng racing pulley, yung aftermarket. Any brand, mas maganda. Pero sa pulley mga ka-DIY, meron tayong tinatawag na ano, low speed at high speed. Low speed, malakas sa arangkada, torque, pero mahina sa dulo. Pag high speed naman, walang arangkada pero madulo. Sa stock, hindi natin alam kung low speed o high speed to. Pero pagka aftermarket, alam natin. Mga merong TSMP, GBT, mga ganon. May mga high speed, low speed. Sa atin kasi, mas gusto ko yung high speed, yung madulo. Kasi malakas na to sa arangkada kasi 4 valve na saka 180. So, yan, lalagay na natin mga ka-DIY. Lagi nyong tatandaan pag magpapalit kayo ng o maglalagay kayo ng combination na bola. Kasi pagka straight 18, straight 17, okay lang kahit saan. Pero pag sa Honda, meron yung makapal na ano, yung surface niya. Parang ganyan, ito bakal to, ito yung plastic. Yung mas makapal, yung labi, dito siya. Dito sa ano, para hindi masira yung rampahan niya. So, pag combination din uli, lagi nyo pong tatandaan, ang mabigat dito sa left side. Yan. Tapos yung magaan, laging nasa unahan yan. Okay? Sa aftermarket kasi walang makapal dito. Parehas lang ipantay pag aftermarket na bola. Okay, pero pag sa stock, meron talaga. Parang dito, stock ng ano, Griffin. O diba, mas makapal yung surface dito na rubber.
kaysa dito, di ba? Ito more bakal yung surface niya dito. Tapos dito yung plastic. Ito kasi protection to para hindi masila yung ball ramp dito, yung rampahan, yung sa gilid. Okay? So ganyan ulit. Yan. Tapos dito wala siyang ano, yan. Ganyan po yung itsura niyan. Okay? Yan. Yan mga ka-DIY. Tapos lalagyan na natin. Sa Honda Beat EDV ganun, meron silang sinusunod. May parang ano guide, pero dito sa Griffin natin wala. Kaya okay lang kahit ano. Ganyan siya. Tapos lagyan na natin to. Dito pala mapapansin nyo, tinanggal ko yung o-ring dito, yung rubber, para ano hindi maganit to, yung maganda yung labas niya. Yan, kasi pag mayroon yun maganit, madragging. Ganun lang yung diskarte. Okay? Ayan o, papansin nyo maganda yung ano niya, labas niya. Okay? Punasan na rin natin. Yung iba magpapalit ng ano, ceramic na bushing, mas magaan, mas maganda yung hagod. Kasi yan yung nagpapaikot. Dito yung ano, part na umiikot yung sigunyal. Punasan na rin din natin. Pwede mo yung blower na. Ikutin na ba? Ayan, balik na natin. Tapit na. Balik nyo to. Lagi kong sinasabi, pag nag-grease kayo, punasan nyo yung mga sobrang grasa. Hindi pwedeng marami. Yan, punasan nyo rin to. Kailangan na mapabuka natin ito ng konti para pumasok yung belt. Tigas mo, pati SMP ah. Yan. Okay. Tingnan natin to. Magic washer. Okay.
lalagyan natin ang tornilyo kasi tatayin muna natin. Pag may mali, at least matalingan lang natin baklas. Yeah, so try natin talaga. Try ko muna. Wala ka siya sa dulo. Medyo matigas lang talaga yung center spring na nilagay natin kasi although 1,000 lang yung RPM niya ng TSMP brand, kaya lang masyado siyang matigas para sa 1,000. So medyo nagbago yung arangkada natin. Medyo yung arangkada natin may delay. Pero yung dulo naman niya, doon siya bumawi. Madulo naman siya ngayon. Yung arangkada natin, ang take off natin ngayon nasa more than 3,000 kasi yung nito RPM na yung idle niya is 1,700. Nagdagdag tayo ng 1,000 so magiging 2,007 na siya. So ganun po yung ng trabaho ng RPM. Pag nagpalit ka ng center spring or clutch spring na 1,000 to 1,200, yun po ay i-additional mo sa RPM ng motor mo. Kunwari ito, ito nasa 1617. So pag naglagay ka ng center spring na 1,000, mag-additional ka. So instead na umalis siya ng 1,700 to 2,000, magdadagdag ka. Dadagdag mo yung 1,200 o 1,000 na nilagay mo. So magiging 3,000 yung take off niya. Parang ganun. Diba? Ang trabaho naman nun is added torque. Lalakas yung torque mo. Kaya lang hindi siya ganun ka-aggressive o ka-responsive sa take-off kasi masyadong matigas yung spring mo. Ganun yun. Kaya nga lang, may naibibigay siya na more power, more torque. So, yun po mga kaduay. Hindi lang natin matesting masyado. Hindi natin napakita sa inyo yung speed niya kasi matao. Abangan nyo na lang yung sa long ride namin. I-testing natin kung hanggang saan yung rekta niya. Kasi yung sa part 2 natin, takbo siya ng 133. Meron pa tayong angkas. So ang weight ko ay nasa po ako mga kadiway, 80 kilos. Tapos yung angkas natin is 60 kilos. So napatakbo pa natin siya ng 133. Nasa 700, pa yun, 700 meters. Yung natin, run natin. So hindi pa sasagad. Kasi kulang sa daan. Medyo titestingin pa na natin dito. Yan, medyo aggressive naman siya. Napansin ko sa kanya nung nasa ako 120 kanina, siya dito. Nung binitawan ko yung accelerator, pag nasa 4,000 RPM na siya, kusang parang nagno-neutral na siya. So ibig sabihin, ang kagandahan dito, mag-neutral siya agad yung clutch spring. Bumibitaw na siya, yung lining bumibitaw doon sa clutch pin. So ang kagandahan ng mga ka-DIY, para kapag bumumba ka uli o nag-accelerate ka uli, ganun uli, may power uli siya, may torque uli siya. Unlike doon sa stock na RPM niya, mabagal pong magsara yung lining. Ngayon pagka matigas yung clutch spring mo, pagka nag-disaccelerate ka, kusang mabilis po siyang magsasara. Tapos pagka mag-accelerate ka ulit, bubukan niya ulit. So yun ang maganda doon sa pag nagpalit ka ng matigas na clutch spring. Okay? Lakas yung mga ka-DIY. Grabe. Lakas sa dulo po yun. Nakita nyo.
So, ganoon lang po. Kung gusto nyo gayahin yung set natin ng part 3, 1,000 center spring, 1,000 clutch spring, tapos 16-18 na combination ng plywood. Napakaganda. Tapos 0.5 na na washer, magic washer o tuning washer natin. So ganoon lang po. Ingatan po kayo sa pag-DIY dito sa SPT. Dalawa lang po ang meaning ng DIY. Do it yourself at destroy it yourself. Dito sa SPT, natuto ka na, nakatipid ka pa. Dahil sa SPT, sharing is caring. Bago natin makalimutan, shoutout natin Anolos Vlog, paki-subscribe sa YouTube channel at paki-follow yung Facebook page niya. At siyempre sa videographer natin si Miesha Natanya May. Yan, Tugad Ulpita Glory in Burn Times, signing off.